Hi Libra, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyong mid-month of August, mid-August guys. Kung maririnig nyo at hindi po maidaan sa editing yung ingay, pero umuulan po. Oo, medyo late na tong reading kasi pumasok na ang mid-month, kaya ilalaban na natin to guys. Libra, blessing yan ang pag-ulan, pero naway okay yung lahat, sakali man kayo inuulan ngayon. Susubukan natin ilaban. Hopefully maging straightforward lang tayo ha. Libra energy, ano nga asahan? Mid-August 2026. Kamusta kayo Libra? Any guidance po para sa mga taong ito? Anong parating sa kanila ngayong mid-month? Mensaheng gabay po para sa mga Libra. This is the Magician. Any guidance, Libra energy. The Hangman. Medyo naninimbang tayo dito. Nakatagilid siya, no? Eight of Swords. Ace of Wands. Paisa-isa, guys. Libra. Ayan, sumasabay po ang ulan. Sana'y magkaintindihan tayo. Okay, sige. I-reverse na natin sa The Hangman kasi along with your other cards, I feel na yung pinaka-advice lang na nakikita rin natin dito, hinga. Ay, hinga ng makapahinga. Kasi para bang, ang buhay ay weather guys ha. Kagaya niyan, umuulan. Hopefully bukas sumikat na ang araw ulit dahil hindi tayo makapagpatuyo ng mga damit. Ay, bukod sa hindi tayo masyadong nakakapag-reading, hindi tayo makapagpatuyo ng mga labahin. Hindi, umiikot to ha. Wheel of Fortune. Ups and downs, highs and lows ng buhay. Sabay kayo sa flow. Alam nyo, ipapasok natin yung ilang ganapan ngayon astrologically. Sana naiintindihan ako, pero kailangan natin ilaban ito eh. Oo. Meron kasi tayong darating na lunar eclipse, end of this month, na sobrang pa-connect sa ilang bumagsak sa inyo. Maaring kailangan ko nang mabanggit ito. Lunar eclipse, it highlighted your 6th house. So, ang lawak na 6th house. Pero hindi isang medical advisor si Moonchild ha. Libra, may pagkamababa kasi akong enerhiya na nakikita dito na kung saan pinapaalalahanan kayo na okay lang ang magpahinga. 6th house kasi connected sa health. It could be physical, mental, emotional. Yes, para bang ito pwedeng kung saan yung maramdaman ngayon pa lang. Maaring hinihila kayo nung pagkakaroon nyo ng healthy lifestyle or meron kayong mga bagong gustong gawin sa inyong buhay, physical, mental, pagdating sa inyong mga overall well-being kung saan of course, mapapangat niyo yung stability, okay, yung kalakasan. Or ito yung reminder na ating hiningi. Lunar eclipse, end of this month. Full moon yun, guys. Full moon is about endings for new beginnings. Hindi kailangan katakutan, laliman, ano pa man. Meron akong nakikitang pag-let go sa ilang barahan, yung art of letting go. Meron kayong kailangan i-release. Ano yung i-release? Kung aking i-apply, of course, yung ilang imbalances na approach in life, kayo pa ba? Libra, you're all about balance. Pero kasi ito yung maaaring patuloy yung mission rin sa buhay. Pero kasi nga tao lang tayo, napapagod din, napanghihinaan ng enerhiya. So, ito yung kailangan yung pakiraman din ha, ang mga sarili. Kasi sa 6th house guys, especially kung may mga work kayo, pagdating sa inyong mga daily work, your service, yung pang-araw-araw yung trabaho, dyan din po kasi pumapasok sa 6th house. So maring meron lang ako na ma-mention astrologically, hindi na to kailangan laliman pa ha. Lalo kung may pagka-busy, mid-August tayo guys. So may tendency dyan na hindi nyo na masyadong mapakiramdaman or even di nyo makita kung yung kayo mismo, okay, na wala na kayong time tumingin sa salamin or pakiramdaman ng inyong mga sarili kasi nga meron kayong hinahabol na trabaho. May pagka-busy, so very important po, Libra, to listen ha. Listen to your body,
Sa part na yan, kayo ang higit na makapagsasabi. Okay? Other messages, kung ito po'y magko-connect, so tayo ay general reading. Of course, just only take what resonate pa rin ha. Kung hindi sa kalusugan, maaaring ito ay sabi ko nga, sa buhay paggawa, sa inyong mga trabaho. Maaaring may ilang changes lang po kayong maramdaman sa part na yan or may ilang ganapan na kung saan hindi siya madaling panghawakan. Yes, lagi yung tatandaan ha. Na wala tayong control, wala kayong control sa kung ano mang pwedeng ipaangat ng taas, ng universe, or ng ilang tao sa inyong paligid. It could be your workmates, clients, or your employer, your boss. Pero kayo mismo, stay optimistic. Alam ko madaling sabihin ito, gamitin ng boses, get more information, stay flexible, and adaptable sa mga kaganapan. Mid-August, especially end of this month, kasi nga, wala tayong control sa true, pero kayo ha. Take it easy, hanggat kaya, sabay. Yun lang naman ang tangi nating magagawa, ano. Ang patuloy na sumabay sa ilang kaganapan na ito sa ating life. Hindi magiging madali for some, pero may solusyon, resolusyon. Anong unang-una doon? Of course, boses. Nakikita ko rin yung energy dito ni Mercury. Yes, Mercury is about communication eh. So, as long as andyan yung pagiging totoo mo lang, pawang katotohanan lang, wala kang dapat ikabahala. Okay? Nagiinit talaga rin, actually. Nagiinit, on fire. Si Five of Wands, connected talaga ito sa work. Si Mars, astrologically, planet of energy, ay nasa inyo ring mga buhay paggawa. In your 10th house. Yes, career house po yan. Dalawa to ha, it could be positive or not so positive, guys. Ano man ang pwedeng ihain sa inyo, lagi niyong tatandaan na merong something hidden purpose dyan kung hindi niyo pa maunawaan at medyo parang hirap ang hawakan. Kita niyo si Ace of Wands naka-reverse. Pero naway hindi ito maging dahilan para mapanghinaan kayo ng kalooban. Basta alam niyo sa sarili niyo na kayo ay nasa pawang katotohanan lang. As sa Libra, you're all about justice din. Dito tayo sa may hustisya, wala kayong dapat ikabahala. Okay, let go niyo yung ilang negativity. Tiwala sa sarili. Or kahit sa simpleng balita, impormasyon, guys, maaaring may mga changes sa workplace na pwede kayong maramdaman na wala tayong control kundi ang sumabay. Ganyan yung energy po. Okay? Or kung meron kayo ha, tayo ay general reading. Kung meron kayong mga ipinaglalaban sa taas, sa batas, hindi isang legal advisor si Moonchild. Pero maaaring higit din po kayong hihilahin ng focus and attention nyo pagdating sa point na yan. Or kung kayo mga estudyante na nag-aaral pa lang ngayon, si The Magician, get more information, do more research, focus, at iwas kayo dito sa ilang drama sa hapon. Ganito yung energy nyo na makukuha ko. Or anything connected din po sa travel. Lalo kung yung company nyo po ay may kaugnayan na rin sa ibang bansa. Oo, naway, kalma lang tayo kasi may pagkainit, mainit, on fire yung mga situation. So, yung ilang tendencies, baka mag-init din ng mga ulo, reversal ang energy natin. So, kung hindi to kayo mismo, yung ilang nakakasalamuha nyo, especially sa inyong mga career. Okay? At iwas sa stress, una't huli, huwag pababayaan ng sarili. Paano nyo haharapin itong mga kaganapan or patuloy na obligations, responsibilities kung kayo mismo ay pagod na. It's okay to pause. Pahinga rin pag may time. Let go and let God. Si The Hangman naka-reverse. I mean, let go of control, let go of worry, and let things flow naturally. Kung ano yung kailangan maganap. Okay? Huwag niyo iwanan ng limita. Iangat niyo lahat sa Kanya. Samahan ng patuloy na dasal ang inyong buhay paglalakbay. Naway ako na may naunawaan. Blessing sa inyong pag-ulan. Ito ang guidance na umangat sa inyo. Magtatapos na lang tayo guys. Walang pasakape. Mid-August 2026 para sa inyo. Libra.